So, ang mensahe po natin today, it's about, di po ba may mga series po si Pastor na in-introduce? At isa po doon, yung number 1 is the time management skill. Na po, how to manage our time. So, maraming tao, they know how to manage their time. Pero marami rin namang tao na hindi nila alam i-manage ang kanilang time. Na po? So, in order for us to know how to manage our time skillfully, kailangan alam natin yung value ng time. No po? Alam natin yung value ng time. So, ang message for today, meron po siyang first part po at ang second part, no? Let's know the how can we manage? Why do we need to manage our time? At pagkatapos po, why do we need and then how to manage our time? No? Tingnan natin yung mga verses po natin. Yung pong Psalm 90:12. Sino pong nagsabi nito? O sino muna nagsabi ng Psalm 91? Sino nagsabi nun? Si PJ? si Moses, na? Si Moses. Tapos po, Psalm 90:12. Sino nagsabi nito? Moses pa rin. No, si Moses. So sabi ni Moses, so teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Sabi ni Moses, Lord, turuan mo kami na bilangin ang araw namin. So, ang ibig sabihin ba ni Moses, maraming young people ngayon, no? Yung mga iba, hindi na. Hindi na young. Kamukha ko, hindi na young. So, ang ibig sabihin ba ni Moses, bilangin mo yung mga araw mo mula ngayon? Di ba? 1, 2, 3, 2024. Na po? So, sabi niya, teach us to number our days. Kasi si Moses, galing siya sa wilderness niyan. Di ba? Tapos, na-realize niya sa kanyang sarili, Lord, teach us to number our days. Kasi, umikot-ikot sila sa wilderness for 40 years. Ang daming nasayang na oras at hindi nila na-meet yung goal nila to go to Canaan. Na 11 days lang na mararating mo na. At sila nagpaikot-ikot ng 40 years. So kung hindi mo, you will not manage your time skillfully, iikot lang ng iikot yung buhay mo at hindi mo mararating yung goal mo. Pwede. No? So sabi ni Moses, ang advice niya sa atin at sa kanyang sarili, panalangin niya sa kanyang sarili, teach us to number our days. Yung pangalawang verse naman po, sabi niya, then Hezekiah turned his face toward the wall and prayed to the Lord. Basahin natin, sige. 1-8 yan. In those days, Hezekiah was sick and near death. So mamamatay na siya. And Isaiah the prophet, son of Amos, went to him and said to him, thus says the Lord, set your house in order, for you shall die and not live. No? Sinabihan si King Hezekiah, mamamatay ka na. So set your house in order. Anong gusto mo? Yung kay Moses, teach us to number our days, na hindi mo naman alam kung kailan mag-e-end. O kagaya ng King Hezekiah, ayusin mo na ang sarili mo, ayusin mo na ang buhay mo, ayusin mo na ang bahay mo, kasi mamamatay ka na. Diba? Baka naman, mas effective pa nga yung kay Hezekiah. Kasi baka yung tao, pag alam na niya, na malapit na yung end niya, baka ayusin na niya lahat. Di ba usually ganun ang tao? Ay, matene, magipag-ayos ni Kemba yun ng 90 years na niya pagsab yan. No? 90 years na niyang hindi kausap. Kakausapin na niya ngayon kasi mamamatay na siya. No? Pero kung si Moses, teach us to number our days, nagsayang ng maraming oras kasi hindi mo naman alam kung kailan mag-i-end. Di ba?
parang much better pa to. Na alam mo kailan. Na? Pero sabi niya, mamamatay ka na. So, why do we need to manage our time? First point, bakit natin siya i-manage? Why? Bakit mo kailangan i-value at i-manage yung time? Kasi maraming tao nagmamanage ng time nila, galing-galing. Galing-galing nila managing their time. Galing-galing nila sa trabaho, and they are producing, they are very productive. Pero ang ano ko dito, godly time management skill. Kasi pwede naman magaling sila mag-manage ng skill nila, ay ng time nila, and yet wala naman ng God dun sa pagmamanage nila. Amen? Tingnan natin. Why do we manage our time? Why? Why do we manage our time? First point, sabi niya, una, we must become good stewards of time. No? Yung time, talents, basahin natin yung verse, kapatid. So sa 1 Peter 4:10, sabi niya, as each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. So, galing yan sa Panginoon. Time is a gift from God. Lahat tayo, bata, matanda, lalaki, babae, pareho yung time na ibinigay ng Panginoon sa atin. Pero hindi lang natin alam kung kailan mag-i-end. Pero lahat tayo, we are giving a gift of time. So therefore, we should value it kasi binigay sa'yo ng Diyos yan. Yung time na yan. Meron ka panahon. No? Next. Be a good steward, kagaya lang ng treasure and talents. Kung may talents ka, kumanta ka. No? Kumanta ka, kung hindi ka makakakanta, ano na lang, driving na lang. He gives to all life, breath, and all things. So, binigyan niya tayo ng life, na po, galing sa Panginoon niya. Tapos sa 28, sabi niya, for in Him we live and move and have our being. Paano mo measure ang life? How do you measure life? Sa next slide natin. How do we measure life? We measure life in terms of time. Diba? Mini-measure natin siya in terms of time. So, yung binigay na time sa'yo, binigay na life sa'yo ng Panginoon, kailangan binavalue mo yan. So, kailangan, meron kang oras, minamanage mo siya ng mabuti. Be a good steward. Next. Ano yung susunod? Pangalawa, time flies so fast and cannot be reversed. Hindi mo na mababalik yung panahon. Di ba? Dati youth ako eh. Ngayon hindi na. Hindi na ako pwede sa youth camp. Di ba? Dati, promise youth ko. Nginili na ako. So kung youth ka, attend ka ng youth camp. Because time flies so fast. Dati nag-aaral ka, tapos nagtrabaho ka, nagkapamilya ka, napagod ka, senior citizen ka na, mamamatay ka na. Time flies so fast. We must value it. We must manage it. Hindi mo na siya may babalik. Ano sabi niya sa verse? In those days, Hezekiah was sick and near death. Sinabihan siya na mamamatay na siya. It ends. Akala mo, kung mabuhay ka, parang walang end ang time. Meron siya. Time flies so fast. Tapos sinasabi ng marami, ang bilis naman ng panahon, may anak na siya, magdadalawa na yung anak niya. Di ba? Hinahabol ka ng panahon. Di ba? Ano po yung susunod na verse? Job, since his days are determined,
So, yung panahon mo, determined parang dun sa Hebrews 9:27, it is appointed, di ba? Pero dito, your days are determined. Alam na ng Diyos. Kung makakarating ka ng 80, 90, o 100 at makakuha ka ng 100,000. Alam ng Diyos. No? So, the number of His months is with you. You have appointed His limits. May limit yan. Kaya kung games ka ng game, akala mo, walang limit ang time. Walang limit ang life. Meron. No? Kung gamitin mo yung oras mo, parang hindi na uubos. I tell you, nauubos ang oras. So, it's up to you to manage it. Kung saan mo siya inuubos. Pero, sa kakaubos mo, mauubos siya. Amen? Kasi, meron lang siyang limit. So that he cannot pass, look away from him that he may rest. Till like a hard man, he finishes his day. No? Parang hard man. Balikan po natin yung verse na yan. Next. Time flies so fast. Gift yan from God. Time flies so fast. We are instructed to become a godly timekeepers. Tingnan po natin yung, ano yung timekeeper? Lahat po ng mga businesses, lahat po ng mga companies, no? Meron timekeeper. Kasi kung walang timekeeper, magulo. O, oras na para kumain. Yung bahay, dapat may oras, di ba? Yung bahay ngayon, nag-iba lang ang oras eh. Yung tao ngayon, mostly gising gabi. Yung mga nanay, kinikip nyo ba yung oras? Ay anak, gising ka na. Umaga pa, gising ka na. Ngayon pala, hindi pa natulog. No? Nagbaligtad. Mami, timekeeper? O yung daddy, timekeeper? No? Kung walang timekeeper, magulo. So yung bahay, sabi ng nanay, sige, pwedeng gising ng hanggang 3 a.m. No? Sinong timekeeper sa bahay nyo? Patayin na lahat ng ilaw. So, sa youth ka, may timekeeper, di ba? Meron kaming ka-church sa Manila. Oras na para mamalengke. Oras na para maglaba. Oras na para kumain. Basta 8:00 ng gabi, papanik na siya. Tutulog na ako. Kahit nagki-care group pa sila sa 8 na, matutulog na ako. Kasi timekeeper yan. No? Sabi dito sa John 7:6-8, Jesus therefore said unto them, my time is not yet come, but your time is always ready. The world cannot hate you, but me it hateth, but because I testify of it, that its work are evil. Go ye up unto the feast, and I go not up unto this feast, because my time is not yet fulfilled. So timekeeper si God, si Jesus Christ. Amen? Hindi ko pa oras. Huwag mo akong yayain sa fiesta. Hindi ko pa oras eh. Yung oras ko hindi pa dumadating. Niyayaya siya sa feast. Yung karamihan, laging nakikipamiesta. Oras na ng church, nakikipamiesta sa SM. Okay. Nauna yung fiesta karelo, kayong oras. Nauna. Tapos ang iba naman, puro siesta. Yung oras nila, siesta. Pag gising niya sa umaga, sandali, magpapahinga muna ako. Tapos, kakain siya. Sandali, magpapahinga muna ako. Musog ako. Tapos, mag-alas 12 na, sandali, kakain muna. Tapos, siesta na naman. Puro siesta siya ba? No? Yung kanyang timekeeping, puro siesta. No? Grabe. So, magiging godly timekeeper tayo. Tinitingnan mo yung oras. Oras na ba, Lord? Oras na ba para mag-aral? Oras na ba para matulog? Oras ba para maglaro? Oras ba para gawin ito? No? Natatawa ako dun sa ka-church natin sa nagla-live kami ng 7 p.m. ng prayer. Tapos magla-live ako ng prayer, no? Tapos naririnig ko siya, naghugas siya ng pinggan. Doon sa live namin. Tapos kakausapin ko siya, Madam, naririnig ko, naghugas kang pinggan. Di ba?
nagpipray yung mga kapatid namin. Tapos naririnig ko, nagugas siya ng pinggan. So may time na, huwag ka muna magugas, nagpipray di ba? So, timekeeping is important. You should be a timekeeper. Tinitingnan mo ang oras. No? O, pinababayaan mo lang yung oras. Lalawin namin Aldo, ay, masala na. Kay, ay, bengin. Gabi na. Pinalilipas lang ba yung araw? Next. So, tatlo po yun, no? Yung value ng time. Importante ito kasi, why do we need to manage it? Galing yan sa Lord. Yung life mo, galing sa Lord. Yung time mo, galing sa Lord. So, time flies so fast. Isang pikit mo lang, iba nang pangyayari. Amen? So, how can we manage our time? Una, yung first point po natin, Psalm 90:12, so teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Sabi ni Moses. Kasi yung 40 years na pag-ikot nila sa wilderness, di ba sa korte, 40 years reclusion perpetua? Ang 40 years, equivalent yan ng isang lifetime. So kung dalawang reclusion perpetua, 40 plus 40, 80 years kang makukulong. Kung tatlong reclusion perpetua, 120 years, ibig sabihin mamamatay ka na sa kulungan. No? So, 40 years of your life, isang lifetime yan na binigay ng Panginoon. Sa mga may edad na kagaya ko, anong ginawa mo sa 40 years? God has already given you a lifetime. Sa isang 40 years. So, bonus ka na kung papunta ka na sa pangalawang lifetime ng 40 years ng buhay mo. So sabi ni Moses, teach us to number our days. No po? So, next. A, prioritize things with eternal significance based on our purpose, God's will, and calling and ministry. Ano yung verse natin dyan, kapatid? Ephesians 5:15-17, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Therefore, do not be unwise, but understand the will of the Lord is. So, maging wise po tayo sa paggamit ng oras natin. No? Redeeming the time. Yung mga panahon, nire-redeem mo yung mga panahon na hindi mo siya naggamit ng mabuti. Ngayon, gagamitin mo siya ng mabuti. I-redeem mo siya. Na po. Next. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given unto you as well. Ang galing-galing natin mag-manage ng time. Maraming tao, magaling sila mag-manage ng time nila. Pero, halimbawa, may 12 hours na trabaho. Inubos niya yung 12 hours niya sa trabaho. Asan ang Panginoon? Hindi siya nakapag-pray, hindi siya nag-devotion. No? Wala. Hindi niya inuna ang Panginoon doon sa management skill niya. Sa paggamit ng oras. Napakasipag ng paggamit ng oras niya, pero hindi niya inuna ang Panginoon. You have all the time. Napansin ko yung mga trabaho ngayon, 12 hours na. 12 hours ni obra, 12 hours na yung trabaho niya. Mag-OT pa siya. 12 hours na yung trabaho, mag-OT pa ako. Ganon yung mga trabaho ngayon, no? Nakita ko yung mga trabaho ngayon, nalos ganon. So, asan ang Panginoon? Amen? You know how to manage your time, but hindi mo hindi mo inuna ang Panginoon. Next. Yan, daily devotion must be a daily highest priority and a consistent routine for intimacy with God. God is our most important relationship. So, sa paggamit mo ng oras mo, unang
unang-una, pinakauna ang Panginoon. Na pa? So, unang-una ang Panginoon. Para yung relationship natin sa Kanya, para hindi tayo ma-mental health, para hindi tayo manghina. Pero nanghihina tayo, pero kailangan po natin ang oras na yan. Yung maraming tao nanghihina sila sa kanilang spiritual life. Bakit? Hindi nila inuuna ang relationship nila sa Panginoon. The moment you neglect prayer, the moment you neglect the Word of God, kunti-unti mong mararamdaman na manghihina at manghihina ka. Amen? Next. Ito po ang sinabi ni, tingnan natin. Time is your most precious gift because you only have set amount of it. No? You can make more money, but you can make more time. When you give someone your time, you are giving them a portion of your life that you'll never get back. Your time is your life. Bye? Bye? Who read Purpose-Driven Life? Andyan po yan. By Rick Warren. Si Rick Warren po nagsabi niyan. Yung kasunod niya, sabi niya, ano sinabi niya? Time flies so fast. Ayan. That is why the greatest gift you can give someone is your time. Kaya nga na-appreciate ko yung mga kausap kong mga disciples, si Ate Criselda, no? Yung mga sa tribe ko, yung mga nagchat-chat sa akin, at saka nagtitext sa akin, they give portion of their time. And they give portion of their life. Yung part ng life nila, binigyan nila ako ng puwang. Linagay nila ako sa isip nila. And I appreciate it. I appreciate them so much. Pag nag-ring yung phone ko, si Kuya Dante. Nag-ring yung phone si Kuya Dante. Sasagutin ko ba to? Isang oras to eh. Isang oras siya. Sige napin. Kuya. Oh, mandilo na ako. But I appreciate it so much. Binibigyan niya ako ng time para makausap niya. No? Appreciate niyo po yung mga taong nagbibigay ng oras nila. No? Yung mga mentor natin, yung mga, no pa, yung mga, basta, yung mga nagbigay ng time sa inyo. They take time to text you and to chat you. At pag nag-chat naman ako, nag-reply siya. Praise God. I appreciate them so much. Grabe. Binigyan nila ako ng isang minuto ng kanilang buhay. Ng kanilang oras. Napaka-precious po ng oras. Amen? Next. So, give time to your PDP goals for a meaningful and successful year. No po, bigyan po natin ng panahon yung mga goals po natin. Si Moses, 40 years, grabe, umikot siya, pero hindi niya natin yung goal niya. Pero natulungan ni Moses na disciple si Joshua. Convergence ba? Para matawid ni Joshua yung naranasan niya. Pasalamat din siya kay Moses. Next. Ecclesiastes 3:1, to everything there is a season and a time for every purpose under heaven. So, gawin po natin yung mga, i-manage po natin yung oras natin para ma-attain natin yung goal natin. Amen? No po? Biruin mo, paano yun? Nag-aaral ka ngayon, o nagtatrabaho ka ngayon, o may business ka, pare-pareho yan. School, work, and business. Tapos, may love life ka. Ako naman, wala. No? Tapos, may ministry ka. Nagdi-disciple. Ulitin natin, no? School, work, business, love life, o pamilya yon. Pwede, pamilya. Tapos, meron kang ministry,
discipleship. Kung marunong kang mag-manage ng time mo, pwedeng sabay-sabay. Pwede? Pero sabi ni Pastor Ronald, after graduation na lang. Yun ang suggestion niya. Diba? Pero hindi makapaghintay ang puso mo. May in love na ko. No? Ngayon, pagsaba-sabayin mo ngayon. Kaya lang kapag hindi ka marunong mag-manage ng time mo, alisin mo yung isa. Yung discipleship. Alisin mo. Tsaka ministry. O kaya naman, yung sa taas, school, or business, or work. Kasi hindi ka marunong mag-manage ng time mo eh. Basta, itira mo yung love life. Yan ang nagpapasaya sa'yo eh. Diba? That you can continue and on and on. Decision mo na yan. It's your decision. Kung anong aalisin mo. Kung hindi ka marunong mag-manage ng time. Kaya nga po, if we know how to manage our time, pwede naman. Pwede naman. Amen. Pwede naman nga lang love life. Di ba, Ate Lil? Pwede naman nga lang love life. Kaya nga sabi ni Pablo, you will be spared of many stresses and, you know. Pwede, pero mas masaya yata yung may love life. No. May nag-yes. Choice nyo na yan. Go! Ate Lilian, yung ano po, no? Next. Next topic. Next. Next slide. Pangatlo siya. We renounce and overcome procrastination and tardiness, which are Filipino strongholds. In Jesus' name naman, maalis na sa mga Pilipino yan. Amen? Tingnan mo ang katabi mo. Wala na yan. Sa procrastination and tardiness. Na po? Yung procrastination, parang synonyms siya ng laziness. No? Synonyms din siya ng laziness. Kasi kung hindi mo ginawa, tinatamad ka, procrastination yun, di ba? So, yung katamaran dyan, mag-renounce ka na. Sabi mo sa katabi mo, mag-renounce ka na. Next, ano pong verse natin? It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. Huwag na tayong pa-band dyan, no, ng katamaran. Mag-renounce na po tayo tungkol dyan. Amen? Pinalaya ka na ng Diyos. Next. Months, days are determined. Tingnan po natin. Months, days are determined. You have decreed the number of his months and set limits he cannot exceed. So look away from him and let him alone till he has put his time like a hard man. Para kang hard man. Di ba, kapag nagtatrabaho ka, ayusin mo ang trabaho mo, magpapakitang gilas ka para ma-promote ka. Ba, nung tatamad-tamad ka, you're fired. Di ba? Nung tatamad-tamad ka, magpapakitang gilas ka sa boss mo para ma-promote ka uli para tumaas yung sweldo mo. Di ba? Ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos. You are like a hard man. Ayusin mo. I-manage mo ang oras mo na mabuti. Like a hard man. Why? If you know how to manage your time, you can convert your time into monetary into ministry into discipleship. Amen? Kasi po, meron ako napanood. Sabi niya, nagtatrabaho ako ng 8 hours. Pero wala akong time sa pamilya ko. Busy ako. Tapos, nag-resign ako. Ang ginawa ko na lang sa online.
3 hours sa shipping. Paano ba pronunciation yun? No? Bala. Shipping. No? Yung shipment ba? So, 3 hours. She spent 3 hours, nagtatrabaho siya, at ang kinikita niya, 200,000 a month. May oras pa siya sa kanyang pamilya. No? Kung magaling ka mag-time management, no? Gagamitin mo ang oras mo very well, mako-convert mo siya into monetary. At itong monetary na to, mako-convert mo siya into ministry and into discipleship. Amen? Kung pinili mo magtrabaho, okay, piliin mo magtrabaho, mag-produce ka ng pera. Pero naman, kung hindi siya balanse, trabaho ka ng trabaho, may bahay ka na, gusto pa magkabahay, may kotse ka na, gusto pa magka-pick up, gusto pa magka-van, gusto mo pa magkano, pero wala kang disciple. Na? You aim. Nag-i-aim ka ng isang bahay, pangalawang bahay, tatlong bahay, isang kotse, pangalawang kotse, pangapat na kotse, pero hindi ka nag-i-aim kahit isang disciple. Hindi siya godly time management. No? Okay, so be it, nagtrabaho ka, you are able to convert your time into monetary, ang dami mo lang naipon. So then now, mag-disciple ka. Gamitin mo lahat na naipon mo. Makdo tayo. O, tara, punta tayo doon. Marami ka nang ipon eh. Di ba? Time management skill. Amen? Next. At least, there is hope for a... Wag na yan. Next. A little one shall become 1,000, and a small one a strong nation. The Lord will hasten in its time. Sa Isaiah 60:22. Kiniklaim mo tong verse na to, that in the time of the Lord, it will happen. Pero, the Lord will make it happen, sabi niya, sa ibang translation. Pero, wala ka namang ginagawa sa time mo. Bakit gagawin ni Lord yung hinihintay mo? Diba? Ibig mong sabihin, nasa bahay ka lang, doing nothing, do not manage your time, tapos hinihintay mo yung gagawin ng Diyos? Posible yun. Nasa bahay ka mo maghapon, you're sleeping, doing nothing, and then nag-expect ka na magkaroon ka ng pera. Posible po yun, di ba? Kung kiklaim mo to, kailangan ma-manage mo yung time mo very well, gagamitin mo siya, at kikilos din ang Panginoon sa buhay mo. The Lord will make it happen. As you manage your time. Amen? Sige po, next. Sabi niya, time wasters like the excessive use of social media must be carefully avoided. Yan, na-address ito sa mga young people. At ina-address din ito sa mga matatanda. Ne? Ikiko ken Facebook, manto niyang Facebook, at yung ken library. Kakanya na ring books. I'm looking for a book, sabi niya. What book? Facebook. At yung library. Time wasters like the excessive use of social media, be carefully avoided. Kasi maraming, isipin mo na lang, di ba si Axie noon, pinalalaro ka ng pinalalaro. Si Axie, tapos naging pera. Di ba? Umamin na kayo, alam nyo naman si Axie. Di ba? Naging pera yung oras mo. Nahook ka na sa games. Pero si Axie ngayon, laruin mo ng laruin, wala nang pera ngayon. Tama? Wala na siya. No? Sipin mo na lang, yung panahon ng paglalaro mo, pera pala yun. If you wasted your time, pera pala yun. Sana na-convert mo siya into money, naging valuable yung oras mo, hindi siya nasayang. No?
Maraming oras ang nasasayang if we do not manage our time very well. Na po. Next. Ano yung verse na binigay dyan? See then that you walk not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Sayang ang oras eh. No? Kung makita mo lang, kung ginagamit mo siya skillfully yung oras mo, di ang dami mo ng pera ngayon. Ang dami mo nang nagawa sa oras mo. Kung hindi ka nagsayang ng oras mo. Amen? Biro mo, nagtatrabaho ka, sabi nila, yung trabaho mo, 50% of your life nasa trabaho mo. O 60% of your life, of your time, sa trabaho mo. At pagkatapos, ayaw mo yung trabaho mo. At ayaw mo rin yung katrabaho mo. Ibig sabihin, 60% of your life, ayaw mo. Miserable, di ba? Miserable naman yun. Biro mo, pumapasok ka everyday. Ayoko naman talaga ang trabaho to. Araw-araw pumapasok ka. Ayaw mo yung trabaho mo. Miserable. Mag-resign ka na lang. Kasi, sayang naman ang 60% of your life na hindi mo nagamit ang oras mo. I heard it from Ate Cynthia. Pag 50, I don't know kung saan niyo narinig, Ate Cynthia, you're here, my disciple. Kapag daw 50 years old ka na, hindi mo na-attain yung pangarap mo, you might not attain it anymore. No? Sa mundo lang naman yun. Kung hindi mo raw makukuha at 50 years old, yung pangarap mo, baka hindi mo na makukuha at all. Si Manny Pacquiao, 36 years old, naging 8-time world champion siya at the age of 36. Nasa Guinness record siya, wala pang nakakuha ng record niya. No? Naging 12-time world champion nga siya. Of course, 8 division lang yon. Doon sa 12-time na world champion. At the age of 36. So kung di mo pa na-meet yung goal mo at the age of 50, baka hindi mo na makuha, sabi. Pero hindi sa Panginoon. Amen? Redeem the time. May magagawa ka pa. Kapag minanage mo mabuti ang time mo, may magagawa ka pa para sa Panginoon. Amen. Next. Thessalonians 3:10, for even when we were with you, we gave you the rule, if a man will not work, he shall not eat. Yung mga busybodies dito, no? Yung mga time wasters, no? Na ayaw nilang magtrabaho, wala silang ginagawa. So sayang ang oras nila. Maghapon ka, nasa bahay ka, tapos wala kang ginagawa. And then you expect, dollars and to come in. Walang darating. Walang darating. Kung hindi mo ginagamit ang oras mo. Amen? Posible yun. Biro mo, you're sleeping maghapon, tapos mag-expect ka ng pera. Mag-expect ka ng something will happen to your, That's a miracle. Na false miracle. That's false miracle. False faith. False belief. Na naniniwala kang hindi mo ginagamit ang oras mo and it produces something. That is not close to impossible. That is impossible. Amen? Next. Ayan. Pag marunong ka mag-manage ng time nyo, you were able to convert it into money, monetize mo siya, and then mako-convert mo siya into ministry. Matutulungan mo na yung sarili mo, matutulungan mo pa yung pamilya mo, matutulungan mo pa yung ministry mo.
Kasi marunong ka mag-manage ng time mo. No? Magiging blessing ka sa sarili mo, sa pamilya mo, at sa church. Magiging blessing ka. Nakakapagtrabaho ka, self-sufficient ka, at pagkatapos natutulungan mo pa yung mga disciple mo. Kasi marunong kang mag-manage ng time. Next. Always be on time on our Sunday worship to offer acceptable worship with reverence and awe. Next. Huwag po tayong palilate sa worship service. Amen? Maging excited po tayo kasi therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. For our God is a consuming fire. Kailangan excited ka mag-worship kay Lord. Unang-una kang nagpapakitang gilas kay Lord. No? Di ka late kay Lord. Kung di ka late sa trabaho mo, hindi ka late kay Lord. Amen? Excited ka kay Lord, unahan mo siya. Amen? Next. Sabi niya, we disrespect and displease God when we are late in gatherings for Him for no valid reason. And yet we are afraid to be late with worldly affairs. Takot ka ma-late sa trabaho mo pero hindi ka takot ma-late sa church. No? Next. Conclusion. Yan. So, we value our time. Why do we manage our time? No po, time flies so fast. Yung tatlong reason. Tapos po yung pangalawa, we have to manage our time. How do we manage our time? Yung merong godly, andun ang Panginoon. Inuuna natin ng Panginoon. So, read good books. Marami po sa online na ngayon. Marami ng leadership guro. No? Sa oras, sa lahat. Especially books of leadership. Stephen Covey and Brian Tracy. Opo, kesa naman manood kayo ng tanggol, manood kayo ng mga leadership guru. Ang dami. Dami na ngayon. Noon, mahirap. Noon, kailangan namin bumili ng books. We have to read books. Pero ngayon, sabi niyang cellphone, go to audio, video, purpose-driven life, day 40. Pupunta siya nun. Magbabasa siya sa akin. Pinakinggan ko siya sa audio from day 1 to day 42. No? Ang dami na ngayon. You go to, utos niya mo ni. Utos niya mo. Inuutusan mo lang siya. Pero kung si Tanggol, laging panonorin. Hindi ka matututo. Let us close on this. Let us close. Yung pong Isaiah, yung dalawang verses, Matthew 14:27. But immediately Jesus spoke to them, saying, be of good cheer. Hindi, 14:23. Ken word, 14:23. Alam niyo si Jesus, He always find time to pray. Sabi niya, when He had set the multitudes away, He went up on the mountain by Himself to pray. Now, when evening come, lagi siyang naghahanap ng oras para manalangin. Si Lord, ang timekeeper. Kahit no matter how busy He is, kahit ano pang ginagawa niya, He always find time to pray. Let us always find time to pray. Amen. At sabi niya sa Isaiah, my life is gone, taken from me like a shepherd's tent. I have cut off my life like a weaver. He cuts me off from the loom, from day until night. You make an end of me. So, tapos na yung buhay ni doon sa Isaiah 38:1. Sa Isaiah 38:1. Then Hezekiah turned his face toward the wall and prayed to the Lord. Nung sabihin ni Prophet Isaiah kay King Hezekiah, mamamatay ka na. Set your house in order. It's about time. Baka naman kapatid, it's about time to set your house in order. Baka merong something na hindi tama sa bahay mo o sa asawa mo, sa anak mo.
Baka naman it's about time. Trabaho ka ng trabaho. Ipasa mo na sa iba. Diba? Nagtrabaho ka na ng trabaho eh. Baka naman it's about time na bigyan mo ng panahon yung mga bagay patungkol sa Diyos. O it's about time na, ano ba, sa CEB ba o ESB, set your affairs. Set in order yung mga affairs mo, sabi niya. Baka naman sa trabaho mo merong hindi ayos. No? Baka naman may pinapaayos si Lord. It's about time. Oras na para meron kang dapat ayusin. Meron kang dapat pagkalagyan sa oras mo na hindi mo ginagawa dati. Set your house in order. Set yourself in order. Baka masyadong maraming oras kang nilalagay dito. Wala kang oras na nilalagay naman dito para sa Panginoon. Baka nakakalimutan mo na yung goal mo. O baka nakakalimutan para mag-pray, nakakalimutan mo na. Manalangin lang, nakakalimutan mo na. Pero alam nyo, si King Hezekiah, mamamatay na siya. Anong ginawa niya? He faced the wall and pray. Alam po ninyo, merong panahon, time in your life, in my life. Minsan wala ka lang magawa. Si Lord lang ang pwede mong harapin. Si Lord lang ang pwede mong hingan ng tulong mo. Si Hezekiah, ginawa niya yun. Si Lord lang ang inarap niya kasi masakit na siya. Wala nang oras. Sana ma-realize natin, habang may panahon ka pa, habang malakas ka pa, habang youth ka pa, hindi ka gaya ni King Hezekiah, mamamatay ka na. Pero he turned his face and prayed to the Lord. Nasa point ka ng buhay mo, manalangin ka. Tanungin mo si Lord, ano ba dapat gawin ko sa buhay ko? Before you realize your time is up. Before you realize the clock stops ticking. Na po. Pero, alam nyo, miraculously, dininig ng Panginoon yung panalangin niya. And the Lord extended his life 15 years more. And another years more. Hindi lang 15 years yung in-extend ng Panginoon. Baka it's about time, kapatid. Ask the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Yes, O Lord. Habang lahat po ay nakapikit at nananalangin sa Panginoon. Kapatid, anong sinasabi ng Panginoon sa iyo? Do not be in a hurry. Bigyan mong time si Lord na mangusap siya sa iyong puso, sa iyong kaisipan. Marami ka na bang oras na sinayang? Marami ka na bang oras na dapat sana ginamit mo sa Panginoon? O may panahon ka pa to manage it well. Let us worship the Lord. It's the same God who gives you time for miracle, time for change. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. For me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you.
Lord, you're the same God. Kayo pa rin ang Diyos na pinagtitiwalaan namin, O Diyos. Kayo pa rin ang same God who do miracles. Kayo pa rin ang Diyos na nagbabago ng puso ng mga tao, O Diyos. Yes, Lord. You're the same God. Salamat sa oras na binigay niyo ninyo sa amin, O Lord. We will manage it well, O God. Lord, hindi masasayang ang panahon ng aking mga kapatid, ang buhay namin. Ilalaan po namin ito, Panginoon, para sa kalooban po ninyo. Salamat, Lord, gagamitin niyo ang buhay namin for others to be regenerated. I declare regeneration sa iyo. I declare that this church is a praying church. This church is a loving church. This church is a soul-winning church. Acts 16:30-34. Lord, lahat po na makakasalamuhan namin, Lord. Share namin ang gospel, Lord. For them to be regenerated, O Lord. Hallelujah. We will use our time in giving you glory, Lord. Hallelujah. I declare Psalm 91. I declare the blood of the Lord Jesus Christ. I declare Psalm 23:6. Only surely goodness and mercy shall follow you all the days, all the time in your life. Aabulin ka ng mercy at kabutihan ng Diyos. For with the love of the Father, I love you, kapatid. I love you with the love of the Lord and the grace of the Lord Jesus Christ, Yeshua, and the fellowship of the Holy Spirit be upon us all. Amen and amen. Use your time. Manage our time.